Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Quantus amores futurus, quanto iunes est venturus, sunt aspic telis custurus. Mga igsoon niyata sa atong tulumanon, katinawan sa pagtuong katoliko. Doon ay panultihon sa kinaadman, non potest esse deuteronom qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad, kung waas kamaturan ipasukan. Ngatong Ginoong Hesus na San Juan 8, versikulo 31 at 32, mingon, ang akong mga pulong mong kamatuuran o ang akong kamatuuran, ang akong mga pulong makaluwas kaninyo. Mahinigugma kong magsoon mo ning atong tulumanon katinawan sa pagtuong katoliko. Nga pasalamat ta sa atong makagahom nga Dios nga aniagya puntas pag-alagad o pagsangyaw o pagpahayag sa mga pagtulunan nga gitudlo sa simbahan nga gisupak sa uban with due respect. Ato pasalamat sa atong magagahom nga Dios, ang atong mga pag-ampog panalangin nga magpadayon ang atong mga magbubuhat sa baluhaton sa kaluwasan. Ang mga pari o mga laiko primero, mga pari, mga obispo, mga kardinal o gusab ang atong Santo Papa, Papa Leo XIV. Niya atong pasalamat sa ato sang higala, Dudong Limchua, nga maong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Nga atong tulumanon mula bas mga loud, mabot sa Amerika, mabot sa Europe, ubang mga nasod, kaluis makagagahom, doon natin ali Bisaya o nga Subuanon dito nga paminaw sad, diya taga tabunok dito sa Amerika taon-taon, pauli sa ato, o di ko siya nakakita mismo yung programa. Soon sa mas, siya, kanang programa ninyo sa TV. Salamat kayo. Nyaw ba na ito karon diya si Brad Rudy Racasang nabantong Master of Bible Contradictions. Yan ang yung tingkay, gibasa ang Biblia, o makita, o nastuhog niya, uban, nga doon na di ay mga pulong sa Biblia nagkasumpakiay. Yan niya sa John Porca, o sa mga serial sa Catholic Faith, nga uban ka na to. Ato paminaon si Brad Rudy Racasa. Salamat Bradsok, og maayong hapon sa tanang yun natong televiewers. Kuto sa maabot na inyong Sibya, labi na gyudya sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Erwin Gokong, Winnie Mero, og ni Genesis, Veronica, and Miri Racasa. Maayong paglantaw ka natong tanan. Karon Bradsok, alita sa kasulatan, 1 Tesalonica 2:5. You know very well that we did not come to you with flattering talk, nor did we use words to cover up greed. God is our witness. Nahibalaw kamo nga wala kami mag-ulog-ulog kaninyo o may gitabon-tabunan nga kahakog ug ang Dios maoy among saksi. 1 Tesalonica 2:5. Sa Lucas 24 tudling 20, sa maing balita, Biblia na kanayon, our chief priests and rulers handed Jesus over to be sentenced to death
and he was crucified. Ang mga kadagkuan sa mga pare ug ang mga pangulo mitugyan kang Hesus aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Unsa day Lucas 24:20 ang mga kadagkuan sa mga pare maugyoy mitugyan kang Hesus aron silutan si Hesus sa kamatayon ug gilansang niya si Hesus sa krus. Sa 1 Tesalonica 2 tudling 14-15 sa maayong balita na kanayon, ang mga magtutuo dito sa Judea, gilutos sa mga Hudiyo, ug gipatay nila ang Ginoong Hesus ug ang mga propeta. Gipatay sa mga Hudiyo si Ginoong Hesus. Sa Lucas 24:20, ang mga pare, mga kadagkuan sa mga pare, mo'y magpalansang ni Jesucristo. Kung pangutana ni Bradsok, wa ka ni makasumpaki ang Biblia, Bradsok. Kaasa man ko'y tinuod nga nakapatay ang kadagkuan sa mga pare o kining mga Hudiyo. Paliw ko na papatinaw, Bradsok. Nasa katapusan pahit sa Ebanghelyo nga dito sa cross, Brad Rudy, nga nagsingabot na ang alas 3 sa hapon nga mo'y paabot na mabugto iyang ginhawa. Doon ay sundaw nga silong hinos. Giduslak niya ang kilid ni Jesus ug namatay. Kisa man ning tulong nagpatay ni Jesus. Luhino. O na nga, mining pangutana ni Brad Rudy. Ang una, ang kadagkuan no, sa mga Hudiyo, Brad Rudy. Lucas 24:20. Yes, Lucas 24:20. Mga pare, nga mitugyan kang Isus ngadto sa kamatayon. O sila, maingon nato nga, mo hinungdan sa pagpatay. Dayon ang mga Hudiyo, no? Nga nalo sa 1 Tesalonica 2:11, 14-15. 14-15, nga sila'y naglutos o ilang gipatay si Jesus, mga Hudiyo. Kisa mo kayo nagpatay ito? Nakatong mga Hudiyo nga sa 1 Tesalonica 2:11-14, nga doon na to sila mga kasilag ni Jesus. Tungod kay ang ilang tinuhuan mao man ang Judaism. Mao na ang Judaism from Judea. Ang ilang pangusad mao si Moises. Ya, wa sila mo dawat sa pagkahinabo nga doon ay gipadaang amahan. Nga mong manluluwas nga mo si Kristo. Wa sila mo tuo. Mo sa ilang gilutos pagayo nga itong Ginoo. Ya, katong mga pare, sa itong mga pariya, mga Katoliko mga to. Dili ito sila Katoliko. Kay ang ilang ipapahulay Sabado. Kung kanang daghan nga mga pagkaon nga hugaw sa mas baboy, mga isdang mahigbis, ilan ang tulumanon mo sa mga pare ito sa tinuhang Judaismo. Dili ito pare nga Katoliko. Nya, ilang gida nga ito ni Poncio Pilato. O si Pilato gihungkungan siyang asawa nga ayaw ginag panamastamasi ng tawhana buot sa Jesus. Kaya ako nasayon o nakasaksi sa mga milagro iyang gihimo. Muna nga nagpanuko si Pilato, sao man ako na ini? Muna, aron maluoy ni mga tawhana nga gustong patay ni Jesus iyang gisuod sa kalawak. Pakulata pa kayo. Niya po samaran pa kayo iyang lawas. Kadugo iyang naong. Maunang iyang ipakita ka sa mga tao. Kasi po ni Pilato, it's a homo. Behold the man. Gusto niya maluoy ba? Nakasabot mga tao, Pilato, kung dili ganin mo na hukman ng tawhana, isumbong ka na mo ni Caesar. Kisa mo ng Caesar. Ang labaw nga, emperador. Ya siya kay gobernador mo lang, gamay na siya grangko, papa siya. Ngunang ningon siya nga, mahunaw na lang ko. Nadadaan ninyo, Jesus. So, muna nga, ang nagplano, naghimo yun sa mga akusasyon, mo itong mga nasina, naglagot kang Jesus. Pero kantong mga pare, maugay nagpada ngadto sa hukmanan. Sila ngadlan og mga accusers. Busa,
Una, ang mga Hudiyo nga nasilag ni Kristo, niya ang mga pari sa Judaismo, sila nasuko nga dunay usa ka tawo nga niilog na sa kadungganan. Pero ang katapusan yun, andito na sa krus, si Longinos, dunggab niya. Muna nga, ang mga Hudiyo, adunay kadugtungan sa kamatayon ni Kristo kasi sila'y nagukod, sila'y propaganda. Niya ang mga pare, nga mga Hudiyo sa Judaismo at tinuhuan, mao gyud naghimo sa formal katanganlan nato pag tumpi sa akusasyon batok ni Jesus. Pero ang nitiwas gyud dito sa tinuod gyud ni himo nas pagpatay ang usa ka sundao sa kagamahan ng Hudiyo, ang yangan mo si Longinos. Siya nagpatay. Mao na ang pahayag nato ng Rode. Ang nagplano katong mga Hudiyong nasilag, ang naghatag og mga ebidensya batok ni Jesus katong mga paring Hudiyo, diyan ang nitiwas gyud mao katong usa ka sundao nga gisugo sa ilang pango, duga pa na kay hapit ang alas 3. Siya nagpatay si Longinos. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Brad Rodney Casa atong paminawon si John Porca. Dan salamat Brad Chok, mayong hapon o mayong gabi kaabot sa tanan maabot labi na matalong liti ni Judge Julius Ubos o sa tanang mga kauban diha. Ang pangutan na Brad Chok, kung nag-ingon, ang iglesia sa Dios dili mawagtang. Apan ang pagsupak nag-ingon man ang iglesia gitukod ni Jesus nahulog sa kasaypanan tungod sa pagpanudlo. The church has fallen into apostasy. Tungod niya na, ang Iglesia Katolika nahulog og napukan. Kung sa mga tinuod ni Brad Chok, nahulog napukan nga. Yung mas Kristo yung ubanan. Palihog og patinaawan ni mga pangutana. Mao na ang baruganan sa atong mga higala, mga kaigsunan, nga mga dili Katoliko, katagan niya po nato sila pagtamod kay ilan ng mga gawasnon nga tinguha sa padayag sa ilang mga pagtuog katarungan. Nga ang Iglesia Katolika nahulog sa kasaypanan, nahulog sa kasalanan, has fallen into apostasy. Unsa na apostasy? Mga panudlong sayop, mga pudlong way barugana. Ang atong Ginoo gisumbong. Ug mao ni nga ang pangutana ni Brad Porca, John Porca, nga kung mao na tinuod gid ay nga nahulog ang matuod nga iglesia o katong iglesia nga ginganlan og Iglesia Katolika nahulog sa kasaypanan, nahulog sa kadautan, nawagtang ang maong iglesia. Ang atong katubag ni ana ang matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo sumala sa San Mateo 28:20. Nga ningon si Jesus, ang iglesia nga akong gitukod pagaubanan ko ni kanunay kada adlaw. Kanya sa San Mateo 16:19 mingon ng Ginoo, ang iglesia ang iyang gitukod dili mapukan, dili mawagtang pinaagi sa mga panggukod o kamatayon, paglutos o mga kasalanan nga matod pa ilang gipatong sa matuod nga iglesia, dili ni makaunsa. Yang tagna sa Daniel 2:44 ningon sa ang balang kasulatan nga si Daniel gyud milito nga sa mga adlaw niya itong haria ang Diyos magtukod og iyang giharian dinhi sa yuta nga dili malumpag, dili mahanaw. Ang iyang kagamhanan dili katugyan sa lain. So mao na ang propesiya sa matuod nga iglesia. Mao na nga ang Iglesia Katolika mao nang tinuod nga iglesia. Ug mao nga ang kasaysayan nagtudlo kanato unsa ka bangis ug usa ka ngilgig sa paglutos ni Caesar, ang emperador Caesar, nga sa anyo tuig 64, 68 upat ka tuig. Iyang gipamatay tanan nga mga Kristiyanos nga makita apan wa masinanago nga mga Kristiyanos, babae, lalaki, batag, tigulang, dili lang kay 1,000 million of Catholic Christian killed by Nero, Caesar Nero.
Pero naon sa bang simbahan, nagpadayon. Ug mo na timaan nga Iglesia Katolika, mao ginang iglesia nga pagalutuson. Ug mao sa nagisulti ni Kristo nga dili ni malumpag sa mga panggukod, mga kasaypanan nga ilang ihapak kato simbahan, dili na mao siya. Mao na ang world history kasaysayan naman sa Biblia itong mabasa din sa Kaalam Kapitulo 8, versikulo 8. Tuhuin ninyo ang kasaysayan. Kay kung wa mo'y kamangkagan sa kasaysayan, wa mo'y igo o galapad nga panumduman o kaalam o ang history, kasaysayan, muhatag kanyong kaalam sa paghukom sa matarong o makiangayon nga hukom. Mo sa basa o tuon sa kasaysayan. So, ang kasaysayan, gitudlog yun nga atong tuhuan matod pa sa libro sa Kaalam, Kapitulo 8, versikulo 8. Ugod sa'y pulong sa kasaysayan, sa mga encyclopedia, na sa Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica, Volume 5, pahina 644, nga ang bugtong iglesia, nga gikan sa panahon ni Kristo, aniya sa atong panahon. Maorasan ni ang iglesia nga kung imong iganid balik sa iyang sinugdanan, musangko siyang sinugdanan, panahon ni Kristo, panahon sa mga apostoles. O gikan sa panahon sa mga apostoles, lahos karon sa atong panahon, ang simbahang Katoliko na sugamak sa daghang mga panggukod, panglotos, o kaha, doon na sa mga kaparian ba, o Santo Papa nga dunay sala nga mortal, apan wa kini makabungkag, wa kini makapahanaw sa iglesia ang itukod ni Kristo hangtod karon. Mao na kanang ingon lang nga has fallen into apostasy, dili na tinuod. Paggutan nata, what is the doctrine belongs to apostasy nga mo'y ingnon nakapahuog sa Iglesia Katolika. Sa 1 Timoteo 3:1-4 nga kadtong pundok nga iya sayawa magpugong pagpakasawa, magpugong pagpamana, ug nagdili suban nga pagkaon. Kung sa tinuhan na nga nahigong niya na ang Iglesia Katolika. Kaya nagpugong pagpakasawa ang pare, nagpugong pagpamana ang mga madre. Pero dili na mao ang kahulugan. Kay kanang mga tinawag sa Ginoo niya sa San Mateo 19:10. Ningon na Ginoo, doon na ko'y mga gipili. Dito pas taguangkan silang inahan. Ako nang gipili sila. Mga babae, nga dili magbinyo, muna naa sa monasteryo, na yung mga lalaking di magbinyo, naa sa monasteryo, sa mga munghe o mga pare. Doon na sila nga tagsaad sa celibacy, sa dili pagbinyo. So, dili na mo'y katarungan. Tungod kay naas bala kasulatan, ang Ginoong Hesus nagpili ng daan nga dunay mga tao, mga laking babae, kagipili niya dili magminyo nga maghalad sila tibok kinabuhi pagalagad si Ginoo. Muna itong tubag sa pangutana ni John Porca, baliktan mo ni Brad Rodi Racasa. Salamat pag-usab Bradsok o mayang hapon, labi na gyud sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Pablo Ansaning Laraga, Luis Antumo Abing, ug ni Marjorie Ankinit Racasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karang Bradsok, arito sa Mateo 12:32. Anyone who says something against the Son of Man can be forgiven. But whoever says something against the Holy Spirit will not be forgiven now or ever. Ang magsultig dautan batok sa anak sa tao mapasaylo. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gayon mapasaylo karon o bisan kanusa. Mateo 12:32. Sa pagbangutan 5 City, sa maing balita Biblia ni kanayon, our ancestors sinned, but now they are gone, and we are suffering for their sin. Nakasala ang among katigulangan, ug nangamatay sila. Kami ang nag-antos sa silot sa ilang mga sala. Pagbangutan 5 City, nakasala ang mga katigulangan, ug ang mga anak mo'y nag-antos sa silot sa ilang mga sala. Sa Ezekiel 18:20,
Sa maing balita, Biblia na kanayon. Ang anak, dili mag-antos tungod sa sala sa iyang amahan. Sama nga ang amahan, dili mag-antos tungod sa sala sa iyang anak. Akong pangutana ani Bradsok, wa ka ni magasumpaki Bradsok ang pagbangutan 5 City ug Ezekiel 18:20. Paliho ko na kong patinaw ani Bradsok. Ang katinawan, primero, Brad Rudy, doon na kay ipasa sa San Mateo 12:32. Okay. Nga ang mga sa batok sa Diyos Amahan, mapasaylo pa. Ang magkasa ngadto sa anak, mapasaylo pa. Pero kung magkasa batok sa Espiritu Santo, dili gyud mapasaylo. Naon sa maning sala nga sala batok sa Espiritu Santo. Naani sa suwat ni San Pablo sa Hebrewanon 6:4 ngadto sa 7. Nga nagingon dinhi sa balang kasulatan nga dunay mga tao nga kaniadto na nga salaag niya nagkabulingit ang ilang kalag sa sala. Pero nihimo sila sa pakigbisog sa pagbago silang kinabuhi. Para mga born again na bago na ilang kinabuhi. O nakadawat na sila sa mga gasa sa Espiritu Santo. Makahimo na guys lang mga katingalahan ng buhat. O nakadawat na gana sila sa mga kahimtang sa kinabuhing umaabot pa. Sudaghan kayong hiyas nga naangkon ning matawana. Pero unsa ba ingon dinhi? Apan kini mga tawana nikalit nagtalikod sa Ginoo. O sa ilang pagtalikod sa Ginoo, paghimog dagko mga sala, gingon nga ang maong mga tao ilang gipakaulawan si Kristo sa dayag. Ug sila'y nangunay paglansang ni Kristo pag-usap. Ug niya ay gisulti. Ug dili na sila kahinultol sa paghinulsol. Wa may sa nga dili mo pasaylo kon makahinulsol ta. Kini di naman kahinultol sa paghinulsol. Kunang di gini sila mo pasaylo. Kay bisan unta kadagko kadaghan sa sala gisaan bas Ginoo. Nasa Ezekiel 18:27. Bisan unsa kadaghan sa inyong sala hinulsuli na. Sunod, hunugan pagpakasa, likay sukasyon sa pagtuman sa sugo, ablihan ako ang langit alagan ninyo. Wala naman, dili na kahimo sila. Matod pa, kining mga tawhana, dili na kahinultol sa paghinulsol. Mo na sala patok Espiritu Santo. Kay Espiritu Santo man mo itighatag kanato o giyaw kahayag nga makaangkunta sa tong sala, makahinulsol ta. That is done by the gift of the Holy Spirit. Pero kini wala na. Dili na kahinultol. Muna dili, kino pasaylo, hindi naman kahinultol. Muna itong tubag sa pangutana ni imo ni ni Brad Rudy Recasa. So, muna itong tubag, Brad Rudy, mahitungkol niya itong mga Lamentaciones 5 City. Nga, ang among mga amahan nga matay na. Pero nagkapanunod ba silang sa amot sa mga bata. Ang bata nga nagatao na sa wala kasulatan, Isaias 48:8. Ang mga bata dito pastiyan sa inahan, doon na sila kahimtang sa sala. Nga nawa, wa na'y grasya ang ilang kalag ikan paniadan o iba. Bosa, ang salang panulon doon, mitakod sa bata, muna ikaulugan. Pero kanto sa 18, Ezekiel 18:20, nga ang amahan dili silutan tungod kay ang iyang anak kadako na nakahimo ba og krimen, dili nga amahan silutan. Kung ang anak sad ka adult na makahimog sa laot, dili sad ang amahan mo silutan. Sa to pa ang matag tagsala mooy silutan dili kay nga kung amahan mo ni mapriso kay kapatay ba ko, dili kanang anak ka nga adult na siya gay prisohon. Kung ang amahan sa tulisan ba, dili sa nag-anak mo ay prisuhon. Tagsa-tagsa, tungkol kay adult naman. Doon na naman sila freedom of will. Pero kanto ganina ang gibasa ni Rudy sa mga bata to nga nakapanunod sa salang panulundon dito pastiyan silang inahan. Muna itong tubag sa may pagutana ni Brad Rudy, niya arita ni Brad John Porca. Salamat Bradsok sa laing panahon alang sa taga-tubigon aw. Hay tapi bohon, magkita taw mapuhon. Bitar tayo sa
konsihal Bradsok nya adto ta kay magpa-meeting sila. So minaw sila diay aning sisitiin. Nangingon din nga ang question na pangutana nga is komunyon. Nga dili na mudawat sa simbahang Katoliko sa unang Korinto 16:22 ang tao wala na mahigugma ni Kristo. O sa Galacia 1, 8 ug 9, ipatunglo sila. Kunya sa San Juan 9, 22 ug ngadto 34, gisalikway nila o gisalikway sila sa mga Hudiyo. Sa may kuha ng exkommunyon Bradsok, ligon nga fundamenta ni. Kanang ingon nimo John nga excommunion. Excommunicated na ang term ginana excommunicated. Nga doon ay mga sa nga gihimo baron sa ka Katoliko nga malisod siya pagbalik gawas og nanagyoy grasya nga milagro ba. Kay simbahan mo putol man niya gikan sa kadugtungan sa atong simbahan. Mo nga lag excommunicated. Excommunication. Sa man palitan ang usa ka panaglitan ana kung doon ay usa ka tawo butan, tawo matarong ya. Iyan ang ablihan ang kanang sudanan sa Eucharistia. Butan siya pero nangahas gid ba? Nya dadon niya ang hostia niya gisabwag ngadto. Nagkalapok uban niya takitakan. Dako ng kasalanan. Mo nang lag ma-excommunicated kay butan man dili man buang. Ang lain sad mao usa ka tawo sa baka doktor nga naay babae nga mabdos matag siya 20,000 pakuha lang bata. So ganahan siya daghan mga bata nga gipatay niya sud sa tiyan sa inahan. Mo na ma-excommunicated siya na siya nga putol sa simbahan. Palitan mo hinagi siya pagbalik ang pare dili makapakumpisal ya obispo gyud. Sa baliko nato kanang excommunicated ko nang usa ka Katoliko makahimo og usa ka bugat o grabe nga sala. So kung usa ka pare simbakulang layo na to. Mahimo siya buhat nga malaway sa sakabatanon ba. Himuan niya buhat nga malaway. Grabe. Mahibaw ang obispo makahibaw nga dunay ebidensya kuhaan siya sa sultana. Ya, kana siya may excommunicated kay dakong iskandalo yang game. Mao na ang atong pasabot og ang kahulugan ana ang hisakto nga termino na excommunication or excommunicated. Sa to imong gamit kanina John? Exkommunyon. Mao na siya. Excommunicated. Excommunion. So to pa out of communion. Wala dili din siya ka dugtong siya kugalingon. Muna. Radore, salamat kayo niya na may mahinugdanon kayong paibaw atong lantaon karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong para internet sa kong anak ma'am.
Ay wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Nakita lang ang Santo Niño, wala kayo pato. Maisun balik ta sa atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Matod pa sa karaang mga tao nilvolitum nisi precognitum. Dili ka kay gugmaso sa kapagkamao sa katao nga wa ka makailag, wa ka masayod kanila. Mao sa nga atong pagtuong tinuhuan. Kung wa ta masayod sa atong tinuhuan, wa tay kabangkagan sa atong tinuhuan, taphaw kayo nga atong pagpati, wa tay mainiton nga pagbansay o pagdawat sa mga disiplina sa mga simbahan. Kay wa man ta mahigugma, wa ta masayod kinsa ang nagtukod ug unsay tuyo sa simbahan niya gitukod sa kalibutan. Magsoon niya uban ako niya si Brad George Torrefel sa ka mapugnaon og buot sa pagpambit George Torrefel. Niya niya po si Brad Den sa Bacolod nga ato sa mabati ang ilang tampo o pangutana ka sa atong tulumanon. Atong paminahon si Brad Dens Bacolod. Mayong hapon Brother Sok, mayong hapon mga kabanan, ug mayong hapon ug mayong gabi sa tanan natong mga tumatan-aw sa tibok kalibutan. Brother Sok, kining kuan ba? Kining na ay mga tanan ba nga nituon ni Jesucristo matawag mga Kristiyanos? Pananglitan ay uban ka ng Mormons, ituo man na sila ni Kristo. Kung unsang pamagyan ng pagtuo, di siguro parehas Katoliko, pero ang pangutan na, unsa ka ang mga, unsa may, ngano man yung ubang kapunungan na nagamit o Biblia, di man sila matawag nga Kristiyanos. Sa pagutana nga, ang tanan bang mituo ni Kristo Kristiyanos? So, ang tanan ba nga mituo ni Kristo na qualification katakos nga matawag og Kristiyano? Mo na imong pagutana. May punto na. Now, usa ka Kristiyano, di lang kay naa siya pagtuo ni Kristo. Kung dili, naasad siya sa hustong baruganan sa pagtulunan ni Kristo. Kay nanay mingon nga, ako Kristiyano, tuo ko ni Kristo. Pero daghan kay ko kasawa. Kaya gitugod sa namo ang abortion, pagpatay sa mga bata niya sa tiyan. Kaya gitugod sa namo nga magpuyo-puyo ang mga tao bisag way kasal. So, mituo mi ni Kristo, pero dili na Kristiyano. Kaya naman sa Galacia 1, Utso, nganingon si San Pablo, kung dunay muanha kaninyo, magtudlo o balita o may balita, nga lahi sa inyong nadawat gikan kanamo, ipatunglo siya. Bugat kayo. Ipatunglo yun. Sa ito pa, nidawat na ni Kristo, nituo na ni Kristo, pero nagtudlo og lahi nga pagtulunan sa gitudlo ni Kristo. So, ipatunglo siya. Grabe. So, nasad sa 1 Timoteo 6:3-4, si San Pablo, mingon siya ang kauban, si Filipe, nga pabilin niya ng lugar. Kay
naay diay mga pundok nga nagtudlo og lahi. Ug nagtudlo sila nga humana ang pagkabanhaw. Ug kana usa ka bakak ug dili tinuod. Usa adtua madlunga sila. Sa balikon nato nga doon na diay magda sa ngalan ni Kristo ug miingon nga ako nagtuo ni Kristo pero dili Kristiyano. Kay wa man magtuman sa pagtulunan, sukaranan sa pagka Kristiyano. O sa katinuod nga Kristiyano, tinuod nga dunay pagtuo ni Kristo. Pero kinahanglan sad nga magtuman sa kasuguan ni Kristo. Nga sa San Mateo 19:17, katong datong ulitaw nga ningon, Ginoo mituo ko kanimo, pero samay akong buhaton. Aron ko malangit. Ningon Ginoo, dong ko aron ka malangit, tumana ang mga sugo sa Dios. So kuno na yung mga Kristiyano nga moingon wa may balaod nga mong pagtuo ra gyud ni Kristo. O dili sa tinuod nga Kristiyano. Una na sa Biblia nag-ingon si Jesus nga daghan ang nag-ingon Ginoo Ginoo. Pero dili sila makasuod sa langit. Ug mga di sila kanako moingon Ginoo pasud nami sa langit. Kay sa imong ngalan among hinginlan ang yawa. Sa imong ngalan among giayong masakiton. Usay tubag ni Jesus. Kaya nibaw man si Jesus ilang kalag, ilang kasikasing. Palayo kamo kanako, mamumuhat og dautan. Wala ko makaila kaninyo. Sa Mateo City, 21, 22, 23. Wa ko makaila kaninyo. So mo na nga, ang pagkatana ni Brad Dennis Bacolod, nga ang usa ka tawo nga dunay pagtuo ni Kristo, tawgon bagyod og Kristiyano. Mo na nga, dili nato tanan madawat nga nagtuo ni Kristo Kristiyano. Kay doon na may usa ka Kristiyano nga matud pa niya among gi-practice Old Testament times. Si David doon ay usa ka libog usa ka babae sawa. Si Solomon usa ka libog. Niya tugot na mo pagpatay sa bata anas niya. O dili na tinuod nga Kristiyano. Dili na tao nga disunod sa pagtulunan sa Ginoo. Yung Ginoo kadtong gusto mo sunod kanako, kinahanglan magdumili siyang kagalingon. Magpasaan sa krus o musunod kanako. Naman na sa Lucas 9:23. Sa ito pa doon ang gini ay divine condition or ang balaanon nga pagpanton ba sa atong kagalingon. Subay sa gitudlo ni Kristo. Pero mo palayo na ta, supak na ta, muyatak na ta, dili na tinuod Kristiyano. O, paminaw na to si Brad George Turpil. Salamat Brasok, may hapon kanimo niya, may hapon karatong tanan, ilabi na sa atong mga televiewers, nga kanunay nga nagsunod niya itong programa, o sa mga online viewers sa FB, mayong paglantaw karatong tanan niya. Akong greetings diha sa Mualbual, Cebu, sa akong kapikas nga si Lourdes Ferrer Torrefil, nga kanunay nga nagsunod niya itong programa, o niya diha sa poblasyon Itapi Bohol, si Ate Arlene Garcia Cagadas, o igagaw niya iya sa kapikas nga si Kuya Badoy. Nga diya sa Katarman Diluan, Cebu, si Brad Romil Sotirol, nga kanunay nga nagsunod niya itong programa, mayong paglantaw karatong tanan. Basok, ako pumunta na ako ni pasukad sa Genesis 6, basok, niya unuhan to sa unahan, akong basawa basok, ningon diri nga. Niadtong panahon na daghan na ang mga tao sa kalibutan ug maanyag ang ilang mga anak nga mga babaye. Nakita kini sa pipila ka mga langit ng binuhat ug ipangasawa nila ang ilang nagustuhan. Unya ang Ginoo mingon dili ko natugutan ang mga tawo nga mabuhi hangtod sa kahangturan. Kay tao lamang siya sukad karon kung tubra siya sa 20 ka tuig ang ilang kinabuhi. Nya niadto mga adlaw ug bisan pagani sa misunod nga panahon dihay mga higanti sa kalibutan, sila mga anak sa mga babaye nga sama sa kanato ug sama sa mga langit ng binuhat, sila mao ang mga bayani ug mga bantugang tao sa karaang panahon. So niingon diri Brasok nga kini mga langit ng binuhat Brasok gipangasawa nila ang ilang nagustuhan Brasok nga mga kalimutanon ba, mga anak sa mga tao na kalimutanon nga nakaanak sila og mga higanti Brasok kay ilang man ning pangasawa. So ako pangutan na Brasok mga langit ng binuhat man niyo Brasok. So mga espiritu gini Brasok sama na mga anghel niya. Ang espiritu Brasok nasa Lucas 24:39, wa may unod og bukog Brasok. Yung sao man nila pakikilaw nga nakaanak sa giganti Brasok nga wala man na sila unod og bukog kay mga espiritu man ang mga anghel.
Sa man pagkaon sa basok sa man di lugway ba ni sila og bayhon nga mahikap basok nga mo nang nakaanak sila kini mga espiritu kini mga langit no binuhat. Paliw ko pagpatin-aw ni basok dahil salamat. Nana sa Genesis 6, 1-3, di ba? Nga doon ay mga langit nung binuhat nga naibog, naigugma sila sa mga anak sa mga tao, ordinaryo nga tao, ang mga anak, mga gwapa kayo. So nagtinguha sila sa paghigugma o pakikiusa sa mga anak sa tao nga mga gwapa. Kanya kinsa man ni sila o kini sila kon mga espiritu sa Lucas 24:39, ang espiritu wa may unod ug bukog, way lawas. Ya unsa magani sila? Mo na ipagutana. Ang subag ana sa nay komentary ana nga kanang gandan og mga langit nung binuhat, mga fallen angels, mga anghel nga sinilhig, gisilig sa Ginoo gikas langit. Ang uban gihimo gyud nga demonyo, yawa, maninintal. Mao nang mga kauban ni Satanas. Pero doon ay mga anghel nga wa sad magpasakop sa Dios. Wa sad pasakop sa yawa. Mao nang gisilhig sa Ginoo. So wa sila mo ipon sa kaugpungan nga iyas Ginoo. Wa sad mo pasakop sa grupo ni Satanas. Pero naa sila sa kahimtang nganlan o masililhig nga espiritu. Niya, sumala sa atong nasayran nga kining mga sinilig nga espiritu, gingon nga, wawalay klaro nga puyanan. Kadaghanan puyo sila sa mga dagkong kahoy, sa mingawan, o mga balay kang wigbiyaan na nagana sila magpuyo. So na sila kaibog. Kanya, naitabo yun actually dito sa Mindanao. Doon ay pare ang nagsulti na ko nga karang murag di ka matuo ni Sok kung ako gani halos sa dito. Kay gitawag ko sa mga tao nga doon ay babae nga tuwas tungoy sa kahoy. Sa? Tungoy sa kahoy. Muna motor ko kuyog sa akong sa Kristan, pag agi na mo niya itong usa ka dapit, gitukmod ba na among motor? Sukarap, bangon ko, pagbahangan ako, kahoy man. Ug dito yung babae nga nagwarawara sa kamot. Dito gusto mo niya, ang kahoy na ba, way siya ka. Mao na nga ang mga tagtungod dito sa mga marang-arang o mga panimalay na ilang mga dagko kayong habol, niya doon na sila mga maisog sa ring musaka, nakanaog itong babae. Niya gidas balay. Ang porke lang kay di na kasulti. Muna pag-abot na ko sok, matupas pare, iyang gibinditahan, tanang lawak. Pagkuman niya giprobiran babae, kasulti man. Siya day, o sa may tabo ni mo, ganitong kastumoy kahoy. Sabi ni mo, Padre, naibong lang ko kay alas 3 hapon, trabaho man akong bana, niabot sa balay. Pero naibong ko hilabihan ka, gwapo sa kumpana, puti, pisis kay panit. Ya, ako magyang bana. Naibong lang ko kay doon ay auto, may auto, gipasakay ko, kaya ako mabana. So, diyan to mes mga lugar, layo na, diyan pag ni restaurant, nangaon mi, yan nadungog na kong tambol, mga balde, upad pa na, nagsinggit sa kungan, paglili na ko, tuwa man akong bana. Muna nga, kupo-kupo ko kay, para ako bana, dili de ka bana na ko. Muna, gunitan ko siya, hangtod gibuhian siya, dito sa kahoy, naglabyog-labyog. O di sa kumutuwa, itong di para nagsulti. Ingon siya pare, ako sa sok di ko katuo, ugwa pa ni may tabo na ko. So mo na nga, ang kuwande, kanang mga sinilhig espiritu, may bug, daga, gwapa. O mo to yun itabo niya. Nasa usa ka tao dito, o babae, kay labihan ka puti. Ya, mo na. Nga ni buong lang anong lahi siyang panit sa mga tao. Ordinaryong tao. Kaya mo lagi, ang katong langit nung nga binuhat, mga sinilhig espiritu, naging-ipon so sa ka babae nga normal. So that's really happening. Pero lang, katong istorya haog, hindi mo ito pare ni kumutuo. Ngayon siya ako sa sok ni kumutuo, pa ko kasaksi sa nahitabo ng babae na amang
Ya, diyang gibinitahan ako kasulti nga siya gida siyang bana dili di ay motong masinilhig nga espiritu. Wala ang may tabo nga naa day na nga wa mo pasakop sa grupo sa Dios nga magagahom, wa sa pasakop ni Satanas, pero kisilhig sa Ginoo, wa mo'y lunda sa langit. Kay wa mo mubarog sa kamaturan, wa mo barog sa kahayag. Naa mo sa mga kahimtang nga wala magabalo sa pagsimba o tinuod nga pagigugma sa Dios. Siniling espiritu. Muna, George, akong amigo ko pare, magulang namatay sa sa Mindanao, magyagyo kong sultihan. Oh, Dens, Bacolod. Magkapanibawat sa balibo. Yan yung gisulti. Karong Brother Sok ba? Kinipot ka lang. Tunay pundok nga ang ilang pangalan sa Ginoo Jehovah. Naiuban Yahweh. Nasa ilain Elohim. Nasa El Shaddai. Puro sila nagaingon nga mao nay pangalan sa Ginoo. Unya sa akong pagtukisat, ako sa nasabtan nga kining pangalan ang tuyo ug tumong nini aron pag-ila sa usag-usa. Naay ginganlan og iro ug naay ginganlan iring aron mailanan nga kana iring kana iro. Kung may pangalan ang Ginoo, sa to pa naasay lain nga Ginoo nga lahi sa tang pangalan. So unsa man gyud kamatuoran ani Brother Sok? Ang kamaturan na nasa Exodus 3, ya 1 nga to 3. Nga gi agda sa Ginoong Dios Amahan si Moises nga kailangan mutungas ka sa bukid. O dito sa bukid paabot ko nimo. Magkita ta. Mo na nga gitugo gisugo man siya sa Ginoo kay siya sinaligan mas tungas siya sa bukid. Nahibuong siya ganun na usa ka kahoy nga mubura dagag dahon nga hayag man nagpangidlap man. Unya natungog diyan tingog ayaw paglakaw o pagyatak sa mga yuta kay kana sagrado. So niyapa siya ang luhod. Kay tingog man sa magagahom. Ginoo niya ako sa imong mando nga makita na ako makikita gigsulti kanim. Mao na. Kuyog ka kanako sa bukid o adto ka puyo. Uban kanako 40 ka adlaw. Apatkin sama ka. Sa may imong apelyido. Sa may imongan. Niyon Ginoo nga ako ngan Moises. Eye asker eye. Uy, Hebrewanon man ang pulunga. Sa may kahulugan niya na, ningon Ginoo, ako ang bawa ko. I am who am. Huna-huna sa Moises, kagining I am who am, dili ni mangan. Pero nahibaw siya sa kaulahian nga doon na day meaning ng I am who am. Pulos present, I am who am. Why I was, I will be. So always present. Muna, God is always now. Ang Diyos siya pagkasiya pulos karon, why nagagi, why umabot. Kay kanan nangagi makita sa Diyos, kanang umabot makita sa Diyos. Pero siya mao naga ino na to ga hapsay, ga saod o ga hangop o gagakos sa tibok kalibutan. Sa padwa ko kasabot ng Ginoo nga iye asker iye. Ang third person to me, dili kami ngon ikaw. Apan ako nga tawgon ako nimo siya, the third person. Ang pulong eye asker iye nga GH VH sa pinulungan og litra nato ang basa na Yahweh. Unsa nang Yahweh, way sinugdan ug way katapusan. Muna ako nga. Pero ang mga scholar sa ubang mga pundok sa tinhuan, kining upat ka litra GHVH, YHVH, igunan na lang IOA, mo nang na Jehovah.
Pero sa original, I am who am. Ang third person, ang ana Yahweh. Meaning, way sinugdan o way katapusan. Siya nga way sinugdan o way katapusan. Kaya ningon na Ginoo, I am who am. Ako ang mao ako. Always present. Because at the same time, He can see, God can see the past and the future. But He is always now. Siya ang maulang gihapon nga karon. Wanang I am who am. Way naghakin niya, wa siya umabot pulos karon. And that is God. Sa mora, si Moses ni pahayag nga nganda si Ginoo, Yahweh, Eyi asker aye, I am who am. Nga nagahulugan sa third person, ang ngalan nga Yahweh, siya nga way sinugdan, way katapusan. Yahweh. Pero ang ubang mga pundok, ang GHBH, gipunan lagbawil si EOA, munang na Jehovah. O gikan na sa GHBH, partly from God, partly from man. Munang Jehovah. Ang Yahweh, partly from God, and no parte is always from God. Munang now, I am who am. Masabay tuyo sa Ginoo pag-imbitar ni Moises. Sa may 5 ka libro sa Biblia. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomio, Numeros. Kung basahon na nimo, that is history. Basahon na nimo, it was God's dictation to Moses. May buong ka, namatay na Moises siya, kisa ba yung nagsuwat ana? Si Moises doon na sekretary. Ang tanan niyang nadungog 40 ka adlaw, 40 ka gabi dito sa bukid, iyang gibutang siya sa labutan. Di siya malimot. Even the 10 commandments were given by God to Moses. So mo na nga, may buhong kang ano mo ning kisa may nagsuwat ini nga mga history kasaysayan hangtod sa Numeros. 5 ka libro. Sa ito pa, dictations of God. Ang kadaghanan na gidiktar na sa Ginoo ni Moises, maunang 6 ka libro sa Biblia. Genesis, Exodus, Numeros, Deuteronomio. So, mauna ang mga libro nga ingon na to, gikan ka sa Diyos. Sizes Ginoo. So muna nga ito ikatubag sa pangutana nga kinsa magingaan sa Ginoo. Ang imong gunahon mo nga that is not necessary for God. Nga dunay ngaan kay supreme one no level, no parallel of anyone. Sabot na ang iyang pagkataas, way makapuli, way magparehas. Pusa nga nung butangan mo ni Mugngahan nga, siya naman Ginoo, may laing parehas. Amo na imong una. Dapat El Shaddai. El Shaddai, kumara, Ginoo mo gyapon ang meaning ana. Ang Simbahang Katoliko ka nasa daang tugon sa kanang karaang Biblia bitaw, kanang dili kanang King James version. El Shaddai, that's the name. And the meaning is Lord. Sabi lain tungan sa Elohim. Elohim, that is singular name as one person. Elohim. Ele. O kanang English singular na. Pero kung Elohim, ang meaning ana, the three persons, Amahan, Anak, Espiritu Santo, plural na siya. Pero ang singular, El. So, El, He, meaning the Father, El, Son, El, the Holy Spirit, El. Pero langkupo na ni mo sila, plural, Elohim. Muna siya. Kanya, Sinyas na mga tupan. Yap tantas pa naman, salamat kayo sa itong mga kaigsunan nga naminaw ka na ito. Usab sa akong magagubon nga huyog niya si Brad John Porca, si Rudy Racasa, niya si Mado Kino, niya si Dance Bacolod, niya si Brad George Torrepel. Pasalamat kayo ta sa atong maigsuon nga naminaw sunod sa atong tulumanon, Ginoo mga panalangin na ito. Ngayon taganunay sa inyong mga pag-ampo nga magpadayon gihapon ta sa pagtuon, pagbasa o pagpaampit kay kalipay na sa Ginoo nga ang iyang mga pulong ug ang kamatuoran padayag sa katawan. Ya doon ay kalipay sa taga Talisay da kay Talisay Cebu, Philippines. Doon ay dagkong katalagban dahil Bagyo Pino, dahil nagsunod-sunod nga sunog.
apan ang naka inganses mga tao kay ang tabang niabot kanila. Buwas lay kapuyan. Gipapuyo sa sila sa eskwelahan o mga basketball courts. Ya ang pamahaw panito panihapon. Kada adlaw pila ka buwan. Ya pag human nakagawas na sila nakita ng mayor og pipila ka yuta, ang baratura, ang uban gipaabangan, so nagabalhin sila. So nalipay kay sila, nga wa gyud sila biyay sa panahon sa kalisdanan ng katalagpan. Ang mayor mo si Mayor Samsam Gulyas. Mano ba aksyon? Ug siya kanunay nagtan-aw sa kinahanglan sa mga tao kay katabang. Niya uban kaniya Vice Mayor Chor Asnar, mga councilors o si Honorable Leah Gulyas, iyang kapikas ni Samsam Gulyas. Salamat kayo. Tagbo tapuhon ng atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa Cebu Catholic Television Network. Pasalamat ni Brad Dudong Limchua, usa ka misyonero kun daghang mga kaygayunan nga doon na siyang kuawas Ginoo pero gilugwayan iya mga sakit, mga hanaw o kanunay siyang tubag sa mga imbitasyon sa mga seminars, mga healing ministry o uban pa. Kaya ang Diyos naghatag kalig-o niya aron pagpadayon sa buluhaton. Brad Dudong Limchua, ang presidente sa Cebu Catholic Television Network. Salamat. Ang Diyos magapanalangin ka natin. Quantus errores futurus, quanto iudes est venturus, sunt asprit telis custum. Perseverus